po. Eto na nga mga kababayan, umpisahan natin ng napakaganda na pagpapakilala, no, ni Gobernador Gwen Garcia sa ating presidente, mga bossing. Di ba nung isang buwan ho, iniwan nila yung PDP laban, mga kababayan. Yung PDP na wala ng laban, iniwan nila yun ha. So ngayon po, mga bossing, pumunta ng Cebu ang ating Pangulo. Pumunta ho ng Cebu ang ating Pangulo ha. At ito ho, mga boss, ang pagpapakilala, napakatindi, napakadiin, mga kababayan, ng pagpapakilala ng Gobernador Gwen Garcia. President Ferdinand. Sandali lang po, ma'am. Talagang sobra ang galang, sobra ang pagtingala ng gobernador sa ating Pangulo, mga bossing. Dapat ganito, ano? Ganito yung respeto at ganito yung pagpapakilala. Mag-iiyakan na naman mga DDS dito. Kasi po, tumalikod sa kanila si Gwen Garcia, mga kababayan, nung nakaraang buwan iniwan yung PDP laban. Paano? Wala nang laban. Umpisahan muna natin dito. 7 ang ating topic ngayon. Ewan ko kung ano at bakit napakadami ng topic. So expect nyo na 1 oras at 20 minuto tayong naka-live. Banat! President Ferdinand Marcos Jr. Ayan. The President and the Cebuanos believed in the ideal of unity. In the last 2022 elections, that island of Cebu delivered the highest ever number of votes compared to any other place. Ibig sabihin, hindi masyadong tinangkilik si Digong doon. Sakto lang. Siguro madami din hong bumoto kay Digong doon sa Cebu, mga kababayan. Pero hindi kasing dami ng sa ating Pangulo, mga bossing. Isa po sa pinapaniwalaan kong dahilan kung bakit bumaklas itong sila Gobernador Gwen Garcia kasama po yung ibang mga mayor, no, doon sa kanilang PDP laban, sa pagkakasapi nila o pagkakasali nila doon sa PDP laban, dahil na din po siya sa mautog nila. Dahil ang gobernadora po, mga kababayan, gustong-gusto niya yung unity, yung pagkakaisa po, mga bossing. Ano po ba ang pinaggagawa nila doon sa mautog? Paghihiwalay-hiwalay po at pagwawatak-watak po ng mamamayang Pilipino So siguro, ang gobernadora, ayaw namin sa mga ganitong lakad. Ayaw namin sa mga ganitong parali-rali. Kumalas sila, mga bossing. Ang kailangan po kasi nating mamamayang Pilipino, tayo pong lahat, mga bossing, magkaisa po. Huwag magwatak-watak. Kung nakikita natin na maganda ang ginagawa ng presidente, hayaan nyo. Suportahan. Hindi kagaya nung ginagawa nung mautog nila, nung ginagawa nung mga DDS, wala ho Palibhasa ko kasi madaming nabubuko doon sa panahon nang sila ay nanunungkulan ho, mga kababayan. Ituloy ho natin ha. The country at 1.5 million. 1.5 million? Ano? Our political leaders and the people of Cebu cast our lot with a man who called for unity. Pagkakaisa. At mga kababayan yung unity na yan, alam ko at kayo din po alam nyo, na unti-unti po talagang nangyayari, mga kababayan. Bakit ho? Yung dati nating mga kalaban, lalo na yung kaasaran po natin nung panahon ng eleksyon, ayan, sumusuporta po sa ating Pangulo. Nire-respeto po ang ating Pangulo, mga kababayan. Na sana yung inaasahan natin na magiging kakampi natin hanggang sa huli na mga DDS, sila pa po yung mga nangunang bumanat sa Pangulo. Problema nila, wala silang mga patunay doon sa mga pinaglalabas nilang issue sa ating Pangulo. Yun ang problema nila. Kaya naman po, mga kababayan, papakita ko sa inyo kung ano yung nagiging resulta
nung mga kawalang kwentang mga issue nila na ibinabato sa ating Pangulo. Eh, sa kanila din po ang nagiging restback, sa kanila din po ang nagiging balik, mga kababayan. Eh. Sila din po yung nagiging negative. Ano ho? Mr. President, the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in this island of Cebu. Nako, mag-iiyak ka na. Paano yan, mga DDS? Paunti kayo ng paunti, tapos ang sumusuporta sa Pangulo, parami ng parami. O, kagaya na lang po yung sabi ni Sir Romeo Gonzales. Yes, kaming mga kakamping ay tumutulong or join with BBM. Not talking all. O, hindi sa lahat, pero majority ng mga kakamping. Sir, napanood nyo na ho ba? Mga kapatid nating unit kakamping, napanood nyo na ho ba? Yung sinisigaw ni Maharlika. Sila daw po ang kakampi ninyo laban sa mga Marcos. Ibang klase ho, ano? At pinagtawanan naman yan ng mga kakamping. Anong pinagsasasabi nyo kayo ang kakampi? Baka nakalimutan nyo yung ginawa nyong pagbibintang kay De Lima. Baka nakalimutan nyo yung mga pang-iipit ninyo sa dating vice-presidente. Kaya hindi nakaporma sa kanyang posisyon nun. Correct, Mark? Balik lang sa kanila ang ginawa nilang paninira sa kay BBM. Sabi ni Paulo Saison, trivia lang, the oldest city in the Philippines, Cebu City. Ang baluarte ni Digong nyo ay Cebu sa plato. Cebu sa plato. Kala ko kung anong Cebu ang baluarte ni Digong, Cebu pala sa plato. So eto nga ho, mga kababayan, yung sinasabi kong nagiging balik po. Yung sinasabi ho natin na nagiging balik, saan ba yun? Ito. Na nagiging balik sa mga DDS. Ito, dali Umilalim ba? Umilalim yata. Ito. Yan. Mga kababayan. Basahin po natin. Ano ho? Loko-loko ba siya? Maharlika na yan. Sinisigaw kasi ni Maharlika, kami ang totoong kakamping at kami ang totoong kakampi ng mga kakamping, mga DDS, laban sa mga Marcos. Ganun. Wala hong nauto, mga kababayan. Sabi dito, sa balita, 51% ng mga Pilipino aprobado ang pamamahala ng Administrasyong Marcos. BP Duterte, bumaba sa 41% ang trust rating. Paano ho ba, mga kababayan? Kung ano-ano ho kasi ngayon ang pinagsasasabi ng ating vice-presidente na mismong ang tatay yung kumokontra sa sinasabi niya, kagaya na lang daw ho nung pagtakbo. Kung paiba-iba ho yung mga kanilang mga sinasabi at kung paiba-iba ho yung kanilang mga ibabalita sa mamamayang Pilipino na walang katotohanan, talagang babagsak ho yan, mga boss. At hindi lang po tama yan si Sir Romeo Gonzales, patuloy na bababa yan. Pagpatuloy yung kanilang mga ginagawa. Sabi ni Rain Salinas, kakamping ako last election, but sumusuporta ako sa mga pagsisikap ni Pangulong Bongbong Marcos para maibsan ang kahirapan ng bansa. Napakalaking problema ang iniwan ni Digong na naman. Na naman ni PBBM. Correct yan. At madaming Pilipino ho ang naniniwala dyan. Cooking Fire, shout out sa iyo. Romeo Gonzales, Pandong Romeo, Archie De Beroya, Kaloyal Sniper, Maria Cano. Ayan. Wala namang, wala naman negative effect ang paglabas ni Sara sa unit team. On the contrary, lalong dumami ang naki-unite sa administrasyon. Correct po, ma'am.